Posible raw abutin ng 4 na buwan ang pagbusisi sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pero may sapat na panahon nga ba para rito? Narito report ni Marian Enriquez. 24 articles of impeachment sa ilalim ng 4 na grounds. Ito ang isinampa ng mga naghain kahapon ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Unang ground ang culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Sinasabing bigo raw si VP Sara na ipaliwanag ang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Mali rin daw ang paggamit ng mahigit 2.7 billion pesos na confidential funds ni Inday Sara noong alkalde pa siya ng Davao City. Nag-iwan din daw ang bise ng halos 7 bilyong pisong unliquidated cash advances noong DepEd Secretary pa siya. Kasama rin dito ang anilay rigged na bidding para sa laptops at ibang electronic devices sa DepEd. Sa ikalawang ground naman na bribery, kasama rito ang nasa higit 100 milyong piso na nakuha umano ni VP Sara at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na napunta sa kanilang personal accounts mula 2007 hanggang 2015. Kasama rin umano si VP Sara at kanyang pamilya sa nakatanggap ng suhol o pondo mula sa mga kilalang drug personalities. Ang ikatlong ground naman ay betrayal of public trust. Ginawang rason dito ang pag-alis papuntang Germany ng bise noong kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Karina. Iniwan umano ni VP Sara ang responsibilidad niya sa bansa. Bigo rin daw ang bise na tumindig sa pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May direktang kinalaman daw si VP Sara sa extrajudicial killings na isinagawa ng Davao Death Squad noong alkalde pa siya ng lungsod. Panghuling ground ang other high crimes. Kasama rito ang pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Laila De Lima na tagapagsalita ng complainants, bukod sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen ay kine-question nila maging ang karakter at ugali ng vice-presidente. Hindi lang yung mga current, yung tungkol nga sa misuse ng public funds, which could be plunder, and which is a high crime, and yun din na mga dati na ginawa niya sa Davao. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.